Sinundo ako ni Habi sa trabaho at ayan, ako na ang magdadrive pa uwi. Ang labas ko ay around 9:30. At mapapansin nyo, medyo tahimik na ang kapaligiran dahil 9:30 na nga. Tahimik na ang kalsada. Ito na, larga na tayo para makauwi na at ako ay nagugutom na. Pagdating ko ng bahay, kailangan ko pang magluto, syempre. At syempre simple lang. Dahil si Habi hindi pa siya kumain ng dinner. At ito, palabas na ako ng compound. Kaya tara, sama kayo pauwi. Hinay-hinay lang na drive. Medyo malapit na tayo. Ayan, malapit na ako. I've just been sleeping a little, watching movies, just relaxing. I made my dinner, did the dishes. Tinatanong ko si Habi kung ano ang ginawa niya kasi sa araw na ito day off niya, kaya So
kung anong ginawa niya sa bahay, natulog. Oh, it's a familiar sound of the alarm going off. That's a police? Huh? It is a police? No, it's It's an ambulance. a building alarm. Ah. Ah, that's a building alarm. Yeah. So if it is a building alarm, it means what it does. It means there is a... Well, it's been an alarm activation for some reason. Finally, nakarating din. Medyo pagod. Pagod ang first son, kaya diretso na ako sa kwarto dahil kailangan kong ilagay ang mga dala-dala ko. Madilim. At may time ako ngayon dahil maglilinis ako. Dahil din day off ko. Pagkatapos nito, ako ay magluluto naman.
Pero maya-maya may nag-message sa akin na ang kaibigan ko nakikipagkita sa akin, mag-meet kami sa isang shopping center. Kaya pagkatapos ko, instead na magluluto ako, pupunta ako sa shopping center para kami ay magkita. Malapit lang naman ang shopping center, mga around, kung lalakarin ko, mga mga 5 minutes lang mula dito sa bahay. Tulog pa naman si Hubby, kaya mayroon pa akong time para pagdating ko ako ay magluluto. So, aalis muna si Inday pagkatapos maglinis. Mabuti na lang merong sikat ng araw, kaya kahit medyo malamig, kaya carry lang na naka short pants ako. Kaya nagmamadali na ako para matapos at ako ay aalis. Sa paglilinis ko na to, winawalis ko muna bago ko i-vacuum para isahan lang ang vacuum. Kasi hindi kaya ng vacuum cleaner yung sa dami ng dumi, kasi mini vacuum cleaner lang yun. Ako parati ang naglilinis ng sasakyan kasi wala nang time si Hubby maglinis. At isa pa, mahal magpalinis sa car wash, kaya ako na lang ang naglilinis para makakasave din syempre. Pero merong bagong batas dito sa New Zealand na bawal maglinis sa compound ng bahay. Sa loob ng compound, mayroong fine na $1,500. Kaya ang ginagawa namin or ginagawa ko is pinupunasan ko lang ng basang ano ba ang tawag dito? Basahan at pinupunasan ko yan, and then sa mga glass cleaner. Pag car wash naman, yung mga gulong na lang pinapa-car wash ni Hubby. Yun lang, para hindi masyadong para naman medyo konting tipid. Hindi naman ibig sabihin nagkukuripot. Maging wais lang. Yun lang. Ang kailangan lang naman sa sasakyan, kailangan lang malinisan yung windshield, yung mga side mirror, yun, at saka yung mga upuan. Kaya kailangan ng i-vacuum. Pero dahil hindi naman kakayanan ng vacuum cleaner ko, so ginagamitan ko muna ng walis tingting. Nakasurvive naman siya. At ayan, tapos na ako maglinis. Kaya dalhin ko na yung mga abubot na ginamit ko at ako'y maghahanda na makapaglakwatsa naman konti habang si Hubby ay natutulog pa. Ibalak ko sana ay dadalhin ko ang sasakyan. Da-drive test ko muna. Ang problema ay nagising dyan si Hubby, pero hindi ko na i-video. Nagising si Hubby.
sinabihan ako na, saan ka pupunta? Sabi ko, gagamitin ko ang sasakyan. Sabi niya, no, 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 no. Hindi pwede. At ito na nga, pagkagaling ko sa pakikita sa kaibigan ko. So, nagluto na ako ng para sa dinner namin. Naghiwa lang ako ng sibuyas, kamatis, at bawang, at iginasa ko sa coconut oil. Inuna ko muna sibuyas muna bago si bawang kasi para hindi siya masunog si bawang. Pagkatapos nang maging brown na siya, ayan, para maging brown, isinunod ko naman si kamatis. At ayan, si kamatis naman, kailangan naman maging brown din siya para lumabas ang lasa niya. Kailangan pag iginisa mo siya, yung talagang durog na siya para lumabas ang juice ni kamatis. Pagkatapos ni kamatis, lalagyan mo siya ng konting tuyo para malasahan yung sibuyas, yung kamatis, at saka yung bawang. Lalagyan mo siya ng toyo konti. Pagkalagay mo, saka mo ilagay din si baboy, yung diced pork. Yan. Yung diced pork, pag nailagay mo na siya, saka mo lagyan ng tubig. Ayan. Tapos lalagyan mo na siya ng tubig para pakuluan mo lang siya ng pakuluan. At habang naman kumukulo siya, kailangan titingnan mo or titikman mo kung malambot na siya. Pag malambot na si karne, ayun, isunod mo na si repolyo. Saka, saglit lang, pag si repolyo na, siguro kahit mga 2 minutes lang, pwede mo na hanguin. Ayan, may ulam ka na, may sabaw ka na, di ba?
Dahil tinikman ko, kulang pa yung toyo. So, lagyan na natin ng toyo. Yan. At pamienta, lagyan natin. Hindi mawawala si pamienta. Yan. Yan. Pakuluin muna natin ulit. Para ayan. Tapos na. Kakain na ako. Kakain na ako. Kasi 11:30 pa lang. So, mayroon pa akong time. Ang leftover namin na ulam. Kain tayo. Ito, ininit ko ulit. Kaya, kasi malamig. Ako lang ang kakain kasi may pasok ako. Hindi ko muna tatawagin si Habi kasi alas 5 pa naman ang pasok niya. Si Habi mamaya pa yan. Mamaya pa yan, mga alas 5. Ang rice ko, brown rice. Ang sarap. Napapalibutan siya ng pamienta, yung powder pamienta. Napansin nyo? Pag ako nagkukutsara, tinidoro, walang ingay. As I've said, doon sa una kong vlog, na na-training kami ng nanay namin. Hindi yung ganyan. Magagalit nanay namin yan. Uy, hindi pwede. Huwag ganyan. Baka yung may dumadaan ng mga tao, kasi yung bahay namin nasa gilid ng kalsada. Baka mamaya sabihin na ang ingay ng ano nyo, kasi wala kayong ulam. Ganon. O minsan, ang pagkain ay lugaw lang. Kasi nasa baryo kami. Nasa island kami.
pag ganyan ang kutsara tindo, ganyan. Kahit ngayon na matatanda na kami, pag nagsasama-sama kami, sasabihin ang ingay nyo naman. Lalo na yung mga bata ngayon na new generation. Siyempre, ligpitin muna yung pinagkainan para pag alis ng bahay, malinis ang kitchen. At matatapos na ako, tinitingnan ko yung oras kung kaya pa. Kaya pa naman, sige lang. Tapos na rin.